are you po? How's everyone? Doing good. Thank you. That's it po. Nung kinakain mo, Rem? Auntie? Wala man, auntie. Wala ba? Auntie, kasi Yes. sabi nila sa akin dito, parang wala daw nagbago. Sabi ko, super strict kasi ni auntie. Ang daming bawal sa akin doon. Tawa siya ng tawa. Pinupulis kita lagi, no? Kawawa ka naman. Okay lang, auntie. Buti na lang, hindi ako ganun tumaba. Ate Rachel, nagbibipi kami kagabi ni Rema eh. Sabi namin, hindi totoo itong BP na to, Rems. Bumili ka ng ano to, sinungaling. Ano, Tita La? Ano, Tita La? Sabi ko, nag-BP tayo. Di ba sinungaling yung pang-BP? Hindi ano yun, hindi accurate. Pati yung mga pang-BP dito, sabi ni Rems, di daw sila accurate, kaya bumibili kami lang. Bumibili kami lagi. Ay, nako. Bayan. Morning, Micah. Morning, Angel. Sino si Al? Morning, Cha. Morning, Ana. Morning po, Auntie. Kasama ko po si Ate Ann. Yung Al, si Mitch yan. Hi, Ann. I miss you. Grabe na din. Miss you, Ate J. Miss you all po. Yan mong malapit, bro. Ano, start na tayo? 7:06 na. Hintay pa tayo. Yes, auntie. Sige po. Yeah? CR lang po, auntie, pero start na po tayo. Okay, start na daw Yes, tayo. sige, auntie. Yeah. Game na ba? Like, game na ba? Okay. Sixteen participants. Hello po, good morning. Pray mo na. Kinabahan ako bigla. Thank you, Lord. Okay. Pray mo na po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa oras po na ito. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, that you are welcome in this meeting, Lord. Salamat, Lord, sa pag-uusapan po namin today na Bible story about kay Rachel. I believe, Father God, na though marami sa amin dito, alam na yung story, pero I believe, Father God, yung mga na-miss out po namin na revelation, marireveal ngayong oras na to. Thank you, Father God, na marami po kaming mapipick up, marami po kaming matututunan sa story po ni Rachel, na ma-apply namin sa relationships namin, sa family namin, and sa mga anak po ng mga mami dito. Thank you, Holy Spirit, na bigyan niyo din po ako ng fresh revelation and give me words to speak, Father God. And mamaya po sa mga sharing namin, nag-enjoy po kaming lahat at ma-encourage kaming lahat. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, thank you po. Thank you po for this opportunity na mag-share po ako today. Ayun po, na-mention ko po kanina sa prayer ko na yung pag-uusapan po natin is about kay Rachel. No? So, kung hindi pa po kayo familiar sa story niya, siguro po i-summarize ko po siya na mabilis. Tapos yung mga important parts po, basahin ko na lang po. No? So, meron po ba dito mga hindi pa po familiar sa story ni Rachel? Pwede pong mag-react na lang po ng okay. Or react na po ng kamay.
Sa mga familiar po, pwede pong makita na po. Makita ko din yung react na kamay. Okay. Okay, sa mga naka-off cam po, nakikinig naman po sila, no? Okay. Sige. Ayun. Okay, sige po. Game. Ayun, actually, yung story na to, sorry, wait. Hindi ko alam saan na mag-start. Sensya na po ako medyo magulo mamaya kasi kanina lang po ako nag-aral so dinump ko lang lahat ng revelation kanina. So, ayun po. Thank you po. That's me. Okay, thank you. Okay. Actually, ayun, tatlo po yung character sa story na to. Bali si Jacob, Leah, and Rachel. Si Jacob, si Leah and Rachel po, magkapatid po sila. Tapos si Jacob, yun po yung asawa nilang dalawa. Okay. So, actually, si Jacob po kasi galing po siya sa, if I'm not mistaken, galing po siya sa ibang lugar. Tapos, para ma-make sure po, hindi yung parang nanguhula. Nabasa ko po pero hindi ako nag-focus dun. Ayun. Kung naalala niyo po yung yung ninakaw niya yung blessing ni Iso. Yung nagpanggap po siya na siya po yung panganay. Tapos hiningi niya yung blessing ng tatay without the tatay knowing na hindi pala siya yung panganay. Siya po yon, si Jacob, yung nag-dress up po ng balbon, ganyan. Tapos parang para ma-imitate yung skin ni Iso. So nung na-receive niya na po yung blessing niya, na dinaya po niya sa kapatid niya, which is si Iso, nagalit po si Iso. Kumbaga gusto niyang patayin si Jacob. So ang ginawa po ni Jacob, pinalayas mo na siya ng nanay niya. Hindi naman pala pinalayas, pinalayo niya muna yung nanay niya, pinalayo niya muna si Jacob para hindi siya patayin ng kapatid niya, which is si Iso. So nung pinaalis mo na siya, bago siya umalis, binless mo na siya ng tatay niya na sabi niya, o sige, mag-asawa ka na lang ng Canaanite woman. Hanapin mo yung uncle mo, which is si Laban, and asawanin mo yung isa sa mga anak niya. So yun ang instruction sa kanya ng tatay niya. So yun yung ginawa niya, pumunta siya kay Laban, sa uncle niya. Ngayon, nakita niya yung mga anak, pero na-focus siya sa isang anak lang, which is si Rachel, kasi napakaganda niya, sexy niya. Nung nakita niya na parang yung figure niya talaga, ang ganda. Tapos may sparkle daw sa mata niya. Actually, yung pagka-describe dito, sabi niya, there was no sparkle in Leah's eyes, yung kapatid. Tapos, but Rachel had a beautiful figure and a lovely face. So, kumbaga, mas nagkaroon siya ng spark kay Rachel. Pero kay Leah, parang wala siya masyadong naramdaman. So, ang ginawa niya, sabi kasi ni Laban, hindi sigurong maganda na nag-work ka sa akin na hindi kita binabayaran. Siguro, anong gusto mong payment para meron kang wages sa trabaho na ginagawa mo para sa akin. So, nag-decide si Jacob na, o sige, kung ganon, mag-work ako sa'yo for 7 years. In exchange, aasawanin ko si Rachel. So, ganun po ang ginawa niya. Nag-work po siya for 7 years. And then, pumayag po yung tatay. So, nag-work siya for 7 years. And then, the night of wedding, ang ginawa po ng tatay, dahil sobrang dilim, walang makita talaga kasi siguro wala masyadong ilaw nung time na yun dahil lumang-luma na. Ay, matagal na. Ang ginawa ng tatay, ang nilagay niya sa kwarto, silang dalawa, si Leah tsaka si Jacob. Nagigets naman po. Baka Nagigets na. Okay.
So instead na si Rachel na pinangako ng tatay, si Leah po yung binigay sa kanya. Tapos kagising po niya, nagulat na lang siya na si Leah yung kaharapan niya. So dinisip po siya ng tatay niya. Ayun po. So ngayon po, ang nasulat ko dito, ito, sabi dito, when the Lord, ito pala. So Laban invited a neighbor prepared a wedding feast. But that night, when it was Laban Leah to Jacob and he slept with her. Tapos nagulat si Jacob, what have you done to me? Sabi niya, I worked 7 years for Rachel, why have you tricked me? Tapos sabi ng tatay, it's not our custom to marry off a younger daughter ahead of the firstborn. And Laban replied, but wait until the bridal week is over and we'll give you Rachel too. Pero in exchange, mag-work ulit siya ng 7 years. So, sa huli, 14 years po niya niligawan si Rachel. Ayun po, no? So, ganun niya po kamahal si Rachel. Halatang halata na love niya si Rachel. Sabi niya dito, sabi niya dito, but it seemed to him a few days lang. Yung 7 years na yon, saka another 7 years na yon, para sa kanya, few days lang daw yon dahil sobrang in love niya siguro, love na love niya. No? So Jacob slept with Rachel too, and he loved her more than he loved Leah. He then stayed and worked another additional 7 years. Ayun po, no? So, ang nakikita po natin dito, summary, ang nakikita po natin dito, napilitan lang po niya mapangasawa si Leah. Hindi naman po siya talaga yung love niya. Ang love talaga niya si Rachel. Okay, so sabi po dito, when the Lord saw that Leah was unloved, He enabled her to have children, but Rachel could not conceive. So Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, and for she said, the Lord has noticed my misery. So, sa una po niya ang anak yon. Pangalawang anak niya, sinabi na naman niya, the Lord heard that I was unloved, and He has given me another son. Pangatlong anak po niya, sinabi na naman ni Leah, surely this time my husband will feel affection for me, since I have given him 3 sons. So once again, Leah became pregnant and gave birth to another son. Pang-apat, sabi niya, now I will praise the Lord. So nakita ko pong revelation dito sa part na to, sa situation po ni Leah. Kasi sabi niya dito, when the Lord saw that I am unloved. So, paano kaya inisip ko kung paano kaya yung nakita ni God. Ibig sabihin, very visible na hindi siya minamahal ng Jacob. So, inisip ko paano kaya yung situation. Probably hindi siya pinapansin, o kaya yung treatment din ni Rachel, parang, ako yung mahal niyan, hindi naman ikaw yung mahal niyan. Probably ganun yung situation, di ba? Kasi na-feel daw niya na unloved siya. And sabi dito, the Lord saw that Leah was unloved. So imaginein na lang po natin paano yung unloved na feeling na nare-receive na treatment ni Rachel. So ang parati po niya binibigkas, the Lord has noticed my misery, the Lord heard me that I was unloved. Surely this time, no? So, kumbaga, ang nakita ko po dito, kahit ganun ang nararamdaman niya, she depended on the Lord. So, kahit anong misery ang nararanasan niya, she depended on the Lord. No? Tapos, last niya sinabi, surely this time, my husband will feel affection for me since I have given him 3 sons. So, parang nakita ko po dito, getting pregnant doesn't make a man love you. No? Kasi, minsan yun po yung nakikita kong ginagawa po ng mga ibang babae, lalo na po sa mga story na nare-receive ko. And minsan sa mga ka-work ko din, ganun po yung ginagawa nila na actually,
Meron po dito no si Ate Aliana yata dati, no Ate Yans, yung testimony mo before. Tsaka yung meron pa pong mga ibang, kung pwede niyong share later, Ate Yans. Yung ano, meron din po akong ka-work na sinasabi niya na akala ko nung magbubuntis ako or akala ko magbe-baby ako, mamahalin niya na ako, pero lumala lang. So, ang nakita ko po dito, getting pregnant doesn't make a man love you. So, hindi po yun ang solusyon, no? Yun yung nakita ko sa story na to. Pero, one of the revelation lang po yun. So actually, ayun, ang difference naman po ng response nila pagdating sa misery. Kasi po, sorry po kung magulo. Anuin ko lang po, bear with me. So, sabi naman so nung nakikita naman ni Rachel na shucks, bakit siya lagi siyang nanganganak tapos ako hindi. Ang response niya, no, when Rachel saw that she wasn't having any children for Jacob, she became jealous of her sister. She pleaded with Jacob, "Give me children or I will die." Then Jacob became furious with Rachel. "Am I God?" sabi niya. He asked. "He's the one who kept you from having children." Then Rachel told him, "Take my maid Bilhah and sleep with her. She will bear children for me, and through her I can have family too." So Rachel gave her servant Bilhah to Jacob as a wife, and he slept with her. So Bilhah became pregnant and presented him with a son, and Rachel named him Dan, for she said, "God has vindicated me. He has heard my request." Okay. So basically, si Rachel, ang response niya nung hindi siya nakakapag-conceive ng children, ang response niya, she became jealous of her sister. And she pleaded, "Jacob, give me children or I will die." So nakikita po natin yung difference ni Leah and ni Rachel, na nung si Leah, na-experience niya na hindi siya mahal ng asawa niya, lagi siyang, "The Lord heard me, the Lord listened to me, the Lord heard my cry." Pero nung si Rachel, nakita niya yung situation niya na hindi siya nagbe-bear ng daughter or ng children pala, ang response niya, she became jealous. So, dun po nakikita na natin kung ano po yung difference ng character po nila, no? So, ayun, next na po tayo sa mga revelation natin na na-receive ko dito. Okay. Sana matapos ko siyang maaga. Kasi alam ko po marami kayo masishare dito. Ayan. Ayun. So sabi niya po dito, she became jealous of her sister. Nasulat ko po dito, instead of being dependent on God, she wanted her husband to take the role of God. Kasi sabi po niya dito, "Give me children or I'll die." No? So, wow, demanding pa siya no? Demanding pa siya. No? Kasi, nakikita ko din po yung pagiging babae dito na, "Gawin mo to," or parang minsan may pagka-manipulative yung babae, "Gawin mo to," or "Ganito yung gagawin ko," ganito, ganyan. Kasi minsan tinitake advantage ng babae yung love ng asawa niya para lang makuha yung gusto niya. So nakita ko din po yun. And Jacob became furious with Rachel. "Am I God?" sabi niya. "He's the one who has kept you from having children." No? So, after niya sinabi yon ng "Am I God?", hindi pa siya na-convince. Hindi pa na-convince si Rachel na, "Oo nga, no, puntahan ko na lang si God, sa kanya na lang ako mag-plead ng request ko." Pero hindi, ang ginawa niya, dahil nakita niya na si Jacob, walang nangyayari, or nakita niya na parang hindi nangyayari yung gusto niya, or hindi na po provide ng asawa niya yung gusto niya, which is yung katotohanan, siya yung barren, no? Siya hindi nanganganak. Siya na lang nag-play God. Okay, sige. Kung wala akong nakikitang solusyon, wala akong nakikitang nangyayari, ako na lang gagawa ng solusyon. So doon
madalas ito po yung nakikita ko sa relationship na kapag nakikita yung asawa na hindi nagtitake ng role nila or hindi walang ginagawa, hindi nagtitake ng lead, or parang napapansin nyo wala siyang solusyon, no? Madalas, or kahit sabihin man niya na nililid siya kay God, madalas, kapag hindi siya nakontento doon, the woman will take the role of the husband and she will play God. Instead of depending on God sa situation niya, magdedepende na lang siya sa, oh, okay, kung hindi ko nakikita yung asawa ko not doing anything, I will take the role. So, madalas, unconsciously, nagagawa ng mga babae yon. Actually, ginagawa ng babae yon hindi dahil gusto nila pero dahil nakikita nila na walang ginagawa yung partner nila or parang hindi nagtitake ng lead yung partner nila. So, doon po nagkakaroon ng clash sa relationship kapag yung woman naman ang gumawa ng solusyon. So, dahil nakita naman natin na she played God sa situation nila, no, nagkaroon ng clash sa relationship nila. So, ito po yung sinulat ko dito. Rachel looked to her husband to do what only the Almighty God could do for her. Her unrealistic expectation caused unnecessary friction in her marriage. Ayun po. So, in marriage, partnership, unforgiveness, frustration, resentment, or bitterness can happen when your spouse becomes an idol. Paano? Kapag siya ang pinapagawan mo ng solusyon instead of God. Ayun. So, actually, ito po, no, di ba po yung pinag-aaralan po natin sa Proverbs 31 po talaga, as much as possible, nakita ko po kasi dito, instead of praying for her husband or instead of encouraging her husband na or inspiring her husband, ang nangyari po kasi kay Rachel, parang nag-nag siya, nag-demand siya. Bakit hindi mo ko binigyan? Bakit wala ito? Bakit ganito? Bakit ano? So, actually, yung dinedemand niya, unrealistic very unrealistic. Most of the time, yung dinedemand ng babae, unrealistic. Tapos, ine-expect natin sa partner natin na i-fulfill nila yung unrealistic expectations natin, which is si God lang talaga ang makakapag-fulfill. So, minsan hindi na natin namamalayan na nagiging idol na pala natin yung spouse natin. Paano kapag siya ang pinaggagawa natin ng solusyon instead of God? No? So you place unrealistic expectations on your spouse to fill a place in your heart that only God can fulfill. And only God can fill. No? So we are most miserable when we look to humans to fulfill what only God can feel nga, no? So, ayun po, yun po yung nakikita ko na madalas na ano sa marriage or pinag-aawayan sa pinag-aawayan sa partnership na instead na yun nga po kasi lalo na po ang pinag-aaralan din sa Proverbs 31. Though yes, we are capable of doing things na very talented tayo, very skillful tayo, very capable tayo. Pero kahit capable tayo, as a Proverbs 31 woman, meron din siyang humility to support her husband, or meron din siyang humility para i-encourage yung husband niya, or meron din siyang humility to empower her husband. Hindi porque nakikita natin na meron akong temptation na porque capable ako, glory to God, pero yun nga, dahil capable ako or parang nagagawa ko yung kaya kong gawin as a woman, career woman ako, meron akong temptation na bakit ganito, bakit ganyan yung wala kang parang wala kang ambag or parang meron pong temptation na ganun ang mangyari sa partnership dahil capable yung babae or mas madaming nagagawa yung babae. Parang yung demand natin as a woman, dahil nakikita natin na parang mas marami tayong nagagawa, tapos ine-expect natin sa
yun nga po, na parang yung asawa natin or yung partner natin, we want them to fulfill yung minsan gusto natin kung ano yung mismong ginagawa natin, ganun na ganun yung ginagawa nila. Pero ang tinuturo po sa atin dito sa story ni Rachel, we cannot expect unrealistic expectations from our husband kasi only God can do it. Though partnership is made for partnership, binigay yan ni God para mag-depend tayo sa isa't isa eh. Pero we can only depend on God sa pagtutulong sa kanila. Only God can help them to be the man He created them to be. Hindi po tayo though matutulungan po natin sila to inspire, to encourage, and to give inspirations, ganyan. Pero we can only depend on God na tulungan sila to be the man you want them to be or to be the man you expect them to be. The more you demand them kasi or the more you nag or the more you demand, dapat ganito gawin mo, dapat ganito gawin niya, the more na emasculate kasi sila eh. The more na nafe-feel nila na na parang hindi sila needed or the more na nafe-feel nila na parang hindi nila nafe-feel ang pagkalalaki nila. So, ang nakita ko po sa story dito, ang nag-reveal po sa akin dito, if we have needs or if we have parang, yun nga po, meron tayong kailangan sa life natin. If meron tayong kailangan sa life natin, we should fully depend on God and pray for our husband or partners or boyfriends na tulungan sila, i-mold sila kung paano mo sila ina-expect. Though pwede po siyang i-communicate eh. Okay naman po na i-communicate yung needs natin and i-communicate yung nakikita natin na kailangan sa bahay. Pero siguro po yung approach or yung way of, siguro not a form of demand, pero form of parang yun nga po yung maayos na communication. And ayun po, lead to God kung ano po yung mga needs natin. Ayun. So, your spouse can become the godly man you desire through God's empowerment. God can give you favor and wisdom to meet your needs. You only need to get God involved. Ayun. So, yung verse ko po dito, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Okay, so pangalawa, next po. 7:32 na, bilis. So next po, Rachel lost sight of what she possessed, her husband's love. So, kung si Leah po, actually si Leah din meron din siyang ganun na di din niya napansin kung ano yung napossess niya, which is the blessing of conceiving children. No? So, mas nag-focus siya sa hindi siya love ng asawa niya. Si Rachel naman, hindi rin nawala din yung focus niya sa meron siya, which is yung love ng asawa niya. No? So, ayun po, minsan dahil masyado na tayong na-focus sa needs natin, and actually kaya lang naman tayo na-focus sa needs natin dahil hindi po tayo totally dependent kay God and did not fully depend on God, mas na-highlight yung hindi mabigay ng partner natin kaysa sa mga nabibigay nila. Ayun. Madalas po, most of the time, ito nga po, naalala ko po may sinabi po si Ate Rema kahapon habang nag-meeting kami ng mga managers. Madalas yung mga meron tayo, yun yung mga gusto ng ibang tao. Or kung ano yung insecurities natin, madalas yun yung hinahanap, yun yung gusto ng mga babae. For example, yung katawan natin, ayaw natin, pero sa ibang tao, gustong-gusto natin. No? It's the same thing
minsan din pala, ganun din sa partnership. Kung ano yung nakikita natin or kung ano yung pinoposes natin, madalas yun yung hinahanap pala ng ibang married couple na sana ganun yung asawa ko, sana yung partner ko, ganun din, ganyan din. Pero yun nga po, madalas dahil napofocus na tayo sa needs natin, hindi na nakikita yung pinoposes nila na maganda. Yun, which is yung love nila pala. Nakikita mo dahil hindi siya nag-provide or parang nakikita mo na parang walang provision. Lord, bakit walang provision? Bakit hindi ako tulungan ni dito? Pero nakikita mo nag-work naman siya. He's doing his job. Pero yun nga po, nakita ko din po kasi iba ko din po nabasa. Not just, hindi lang lahat ng jobs pays well. Pero, kumbaga, meron lang certain jobs na mas mataas ang payment, meron lang certain jobs na mas mababa ang payment. So, not all jobs just pay well. Kumbaga, minsan, nade-demand natin na bakit walang provision sa ganito, ganyan. Pero, ayun nga po, balik po tayo doon, trust in the Lord with all of your heart and do not depend on your own understanding. The Lord is your provider, not just your husband. Hindi lang po yung asawa natin yung source natin or ibang tao ang source natin. Ang pinaka main source po natin sa lahat ay si Father God. Ayan po. So, this contentment never stops. That's why we must learn to count our blessing and be intentional about rejoicing what we possess. Ayun po. Yun po yung madalas yun po yung nakita ko po na siguro po instead of parang focusing sa mga weakness nila, kasi feeling ko mas na-emasculate sila kapag gano'n. Pero rejoicing in their strength, na mas laging na-acknowledge yung strength nila, mas lalong na-acknowledge yung kung ano yung na-provide nila for the family or for you, mas lalo silang na-encourage, mas lalo silang na-empower, mas lalo pa nilang gustong gawin yung ginagawa nila kasi na-acknowledge sila. So, ayun po. Last verse na lang po na nakadikit dito, 1 Thessalonians 5:16. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ayun po yung dalawa ko pong revelation. Yung una po, yung unrealistic expectation natin, hindi po natin nilalagay sa asawa natin or sa partner natin, pero nilalagay po natin, nagdedepende po tayo kay God. Yung pangalawa, yun nga po yung hindi po tayo, Rachel lost sight of what she possessed, her husband's love. Wag po mawala ang sight natin sa mga good traits na mayroon ng partners natin. Ayun lang po. Sorry po, sobrang gulo po pero pasensya na po, pero ayun po, alam ko po marami po kayong masishare dito and marami pong nakaka-relate. Kasi po ako din mismo nakarelate dito. Actually, oo nga, ang ganda nga ng topic no? Thank you Lord sa story nila Rachel. Ako po, syempre, actually bago to, dinideal ko din to na, yun nga po, alam niyo, parang nakaka-relate din talaga ako dito dahil, yun nga po, parang dahil, syempre, meron ng capability, meron ng capability, career woman ako, ganyan. Tapos talagang pinagpe-pray
Actually, before, nung single po ako, ayan, Terence, sa mga pamilya ko, magpapaka-vulnerable na po ako. Actually, nung single po ako, pinagpe-pray ko po talaga na, Lord, gusto ko po yung partner ko, yung sobrang love na love ka, yung sobrang talagang mas mahal ka pa kaysa sa akin. Yung talagang, yung wala siyang ginagawa, kundi mag-word of God lang, mag-ministry lang, yung talagang gusto niya yung, gusto niya nagsiserve kay God, gusto niya nag-shepherd ng mga tao, yung kapag sa word, nakakakwentuhan ko siya sa revelation, yung hindi yung ine-explain ko pa yung sarili ko para lang maintindihan niya ako, yung talagang, alam mo yon, yung nagmi-meet yung ano namin, yung revelation namin, and yung talagang nag-e-enjoy ako sa conversation namin. So, ayun no, binigay naman ni Lord. Ganun na ganun. Sobrang eksaktong-eksakto. Na parang, wow, thank you Lord, answered prayer, ganyan. Tapos kapag nag-usap kami, meron kaming revelation, talagang na-edify ako, na-empower ako. Tapos kapag ayun po, yung super bait, yung character talaga na ano. Pero, yun nga po, dahil tapos sinabi ko pa sa sarili ko, Lord, okay lang kahit ano, okay lang kahit importante sa akin, Lord, talaga yung kasama ko sa, kahit hindi na po businessman, sabi ko, kahit hindi na po businessman, basta importante po sa akin talaga yung nakaka-fellowship ko sa word. Businessman, yung iba nga, businessman nga, pero hindi mo naman parang hirap kang maka-fellowship sa kanila and hirap kang hindi mo naman makausap about kay God, hindi ka pa ma-lead kay God, no? Kasi ako, importante po sa akin kasi talaga yung head niya si Father God. So, syempre, lahat ng principles talaga naka-base sa Word of God. So, nakikita ko naman yun. Pero, yun po yung prayer ko. So, nung dumating na, nung parang nakikita ko na parang ako laging gumagawa, parang ako laging nag-work, parang ako lagi yung, ano ba yan, parang career, ganyan. Tapos, napaka-career-oriented ko, ganyan. Tapos, yes, napaka-career-oriented ko. Tapos, parang, so, nakikita ko naman na, nung na-compare ko siya, parang, oo nga naman, ito yung talent ko, ito yung skill ko, ginagawa ko yung skill ko. Yun din naman yung talent niya, ginagawa niya yung talent niya. Nag-work din naman siya. It doesn't mean hindi naman siya nag-work eh. Not all jobs pay the same. Mas malaki lang yung kinikita ko, hindi naman porque mas malaki yung kinikita ko, mas nagmamando-mando na ako. Wala akong karapatan doon. Kasi sabi ng Bible, submit pa rin. And, ayun po, dahil na-lost sight po yung yung nakikita ko sa possessions or yung good traits, yung character na yun naman po pala talaga yung pinag-pray ko ever since na na-lost sight doon. Nag-focus po ako sa maliit na bagay na yun nga po na dahil mas career-oriented ako, ganyan, mas marami akong ginagawa. Pero kung tutuusin naman pala, roles, yung merong comparison din. Minsan hindi na nakikita na meron na palang competition in between partners. Meron pong temptation na pwede mangyari yun na merong competition na, mas ginagawa ko to. Ito pala yung mas ginawa ko to. Ikaw, anong ginagawa mo? Yung parang ganun. So, ayun po, na parang nakita ko po nung time na nung mas nagnanag ako, mas lalo pong na-emasculate yung tao. Ba't di mo ginagawa to? Bakit ganyan? Bakit ganito, ganyan? Mas lalo po siyang nadi-discourage. Pero nung moment na na-acknowledge ko po yung strengths niya, mas lalong nakikita ko po na na-inspire siya, na-empower siya, mas gusto niyang gawin, mas gusto niyang nakakapag-isip siya ways how to provide kasi parang nagkakaroon siya ng creative ideas because we empower them. So yun po yung parang nakita ko na very napakalaking tulong po yung help or yung support or submission ng isang babae sa lalaki.
na ayun nga po na maging ano siya na maging helper talaga siya, maging crown talaga siya. And sooner or later, nakikita na lang po natin na ginagawa po nila yung mga bagay-bagay na ina-expect po natin na gawin po nila. And praise God, ayun po, yun lang po yung experience ko po yun lang po yung experience ko dito sa, sa story. Ayun, kayo naman po mag-share. Ako, share ko. Baka maunahan na nila ako. Ganda ng message mo, te. Thank you, te, for sharing. Okay lang, mauna na po ako. Actually, napag-usapan po namin ito. Grabe si Lord, parang alam niya talaga yung nangyayari. Kasi last night, yung mga women, 'di ba nagkaroon ng fellowship sa house. So, para ganito po yung pinag-uusapan namin. As in ganito. Hindi po, 'di ba, mga women, no? So, talagang God is very mindful sa ating lahat, no? Sa mga women, sa mga men, no? Na talagang gusto ni Lord maayos lahat ng relationship, maging ano tayo, parang i-celebrate natin yung mga relationship na meron tayo. So ako, yung take ko dito, sige baka matagal, kasi I believe maraming gusto mag-share. Yung sinabi ni Ted dun sa, we cannot expect unrealistic expectation because we can only depend on God. No? Kasi I believe, no, if our husband is godly, a godly person, no, alam ko, kasi tayo, 'di ba, sabi nga ni Ted, yung parang kinokontrol na natin yung husband natin na ganito yung gawin mo. Bakit ganyan? Hindi mo pa ginagawa ito. Bakit di ka masyado nagpo-provide sa family? No? Marami tayong parang sinasabi sa kanila. No? We're in fact, no, I believe, kung godly yung husband po natin, gusto rin niyan what's best for the family, for the relationship. And I believe, no, na si God, tinutulungan din yung husband natin, no? So paminsan po, parang tayo una yung parang inuunahan nga natin si Lord, no, dun sa gusto niyang pagawa sa husband natin. And ang kailangan lang din po natin gawin, no, is to empower our husband, is to support them, no, and to love them. And once po na nakikita nila na sinusupport natin sila, nilalove natin sila, ine-empower din natin sila, okay, kung ano yung mga natututunan natin to the Word of God, alam ako, I believe, no, na mas mag-work yung relationship. At the same time, sila din, mas magagawa nila yung role nila as the father and as a husband, no? And alam mo yon, sabi ko nga kagabi, yung i-celebrate mo everyday yung relationship ninyo na kailangan i-enjoy nyo kasi hindi tayo perfect, no? Hindi perfect yung relationship. Lahat po ng relationship, hindi po perfect yan. Pag nakikita niyo sa social media, parang wow, ang perfect. Wow, sana all, sana ganyan kasaya, sana laging enjoy, no? Pero ano po, no? Sa back po nun, okay, nag-aaway din po yan, may mga stresses din po yan sa relationship, no? Merong mga misunderstandings, no? So, kailangan po, yun nga, no, sabi ko nga, wag mong hayaan na yung time ma-waste dahil lang doon sa lagi kayong nagbabangayan, lagi kayong parang may miscommunication, lagi kayong nag-aaway. Kasi po, yung alam mo yung life, di naman po, life is short, sabi nga, no? So, enjoy mo lang everyday yung relationship mo with your husband and love your husband. So, yun po yung natutunan ko din na, syempre yung asawa ko, ayan, number 2 na lang. O sige, number 2, sabi niya kasi dito, Rachel lost sight of what she possessed her husband's love. No, I believe, no, tayo ganun, may mga ganon sa atin, no, nakala mo hindi ka love ng husband mo. Okay, kasi ako, for ilang years, gano'n yung naisip ko na parang, ay hindi ako love ng husband ko kasi parang hindi naman siya nakipag-communicate sa akin, wala siyang parang, pag may sinasabi ako, parang wala lang, wala siyang sinasabi. Yung parang gano'n, diba? Yung pag nakipagkwentuhan, nasabi ko kay Teo pag nakipagkwentuhan, yung parang hindi man siya magsasalita, ganyan, no? Pero, alam mo yun, yung parang si Lord bigla nang nag-reveal sa akin na,
Alam mo yung husband mo, sabi niya ganyan, wala siyang binibigay na stress sa'yo. Kasi lahat ginagawa niya na para sa'yo. Yung kunyari, pagising ng umaga, lahat naayos na yung laundry, okay, yung mga bata, nakaayos na, nakaprepare na. Kunyari, kung sa school man, no, yung mga bills na pay ng on time, no? Tapos lahat nakalinis, naka-organize. Ganun po yung husband ko. So sabi ko, oo nga no, Lord, thank you. Sabi ko, ganyan na kailangan pala maging maging appreciative ako na yun yung love language ng husband ko na pinapakita niya sa akin yung love niya through that. Na parang bang gusto niya mag-live ako ng stress-free. Hindi po, po talaga, wala akong stress sa life sa husband ko kasi lahat inaayos niya na for me. So paminsan ako din yung nahihiya na ang dami yan na ginawa para sa akin, yung ganon. So, ayun po, no? So, tingnan po natin yung mga qualities natin, ng mga husband natin, kung paano sila nag-show ng love for us. Kasi sometimes yung parang, kunyari sa quality time, edi gawin mo na lang, sabihan mo siya. Kasi nung minsan sabi ko nga, nag-pray ako, Lord, tulungan niyo po ako, paano ko po sasabihin sa husband ko na gusto ko na nakipag-communicate din siya sa akin, nag-share siya sa akin, no? So, yun, no, nagkaroon ng time. So, sinabi ko sa kanya. So, ngayon, yun nga, nangyari, dumadaldal na rin siya. So, ganun po, diba? Ang dali lang ng solusyon. Pero paminsan, parang ayaw natin gawin. No? O kaya naman yung parang bang iniisip natin, baka ganun, anong sabihin niya, ganyan. Pero I believe, no, once na pinag-pray mo, si Lord na yung mag-work out, no? Siya na yung parang tutulong din sa husband mo. Pero pag kunyari sinabi mo, pag galit, bakit kasi ganyan ka? Hindi ka man nagsasalita. Ganyan ka, napaka-silent mo, may sinishare ako, tapos parang di ka man nakikinig. Mas lalo pa siyang mabubusit sa'yo, diba? Magagalit pa siya sa'yo noon. Tapos mag-aaway na naman kayo, yung ganon. So, syempre po, kailangan maging din po tayo dun sa way ng pagsasalita po natin, no? Na dapat soft-spoken. Yan, dapat po maging po tayo, yung maayos po yung pagkakasabi din, no? Para po talagang alam mo yun, magkakaintindihan po tayo, no? So, ayun, ano pa? So, yun po yung gusto kong i-share na I believe talagang po ito, malaki pong help sa relationship, no? Saka yung yung kinokontrol mo yung mga circumstances. Okay? Kasi ako dati parang kunyari, bakit wala pa yung ganyan? Bakit ganyan? Ba't di pa ginagawa to? Ganun po, may ganun din po ako. Pero na-realize ko po na, yun nga, ang ginagawa mo kasi noon, no, parang lalo ka pang nagpapastress. No? Unang-una, nagpapastress ka. Tapos yung pangalawa, yung sinabi ni Tena, hindi mo hinahayaan si Lord na mag-intervene doon sa situation. Ikaw yung nagiging God. Instead na si God, gawin niya yung role niya sa relationship ninyo, sa circumstances ninyo, sa problema ninyo. So, yun. Ang magandang gawin, mag-pray ka. Okay? And ask mo yung ni Lord, yung advice ni Lord, yung help niya. And I'm sure naman tutulungan ka niya, no? Pati sa relationship ninyo. So, yun lang po ang gusto kong i-share. Baka masyado na akong mapahaba. Thank you po. Sinong next na mag-share dyan? Ako po, pwede po ako. Yes, go ahead. Okay. Yun po, no, yung nakuha ko po dun sa, actually meron akong dyan testimony. Nung sinabi po ni Tena, parang pag nagpipray ka, parang pag nagpipray ka, parang ginawa mo ng God yung asawa mo instead of God himself. Parang pareho lang po kapag nagpa-pray po tayo, tumitingin tayo dun sa problema, hindi dun sa solusyon na pwedeng ibigay ni Lord. So meron po akong share na konting kwento, sana hindi ako mapahaba. Nauna po kasing nag-attend si Dindo sa akin sa Powerhouse, parang mga one year po. So nang ini-invite po niya ako na mag-attend din, yung nasa ko, ayaw kong sumama po, ayaw ko sumama. Kasi nasa utak ko parang
yung experience ko po kasi namin dalawa hindi po talaga maganda. Nung nagsasama kami, mga 2 years na kami nagsasama dahil may baby na kami. Hindi po naging maganda talaga. So nung sinasama niya ako sa powerhouse, ayoko pong sumama kasi nasa utak ko, ay hindi na magbabago yan, wala nang chance yan, parang gano'n. Pero pero alam niyo po yung meron akong nakikitang pagbabago sa kanya pero hindi ko mas tinitignan ko yung mga mali, parang gano'n. So merong time na sumama ako, tapos nakita ko, nagtataas ng kamay, "Ay ano yun, ba't nagtataas ng kamay?" Parang gano'n. Tas, "Ba't sila sumasayaw, ba't ganyan, ba't ang ingay?" Parang gano'n, nasa pinakadulo pa ako umupo nun. Tas unang nag-approach sa'kin nun si Rema. Tapos tinanong niya kung, "Sinong nag-invite sa'yo?" Ganyan, ganyan, ganyan. So, ah, tulong ah, fast forward po, nag-a-attend na ako, pero alam niyo po yung nakakarinig ka pero lumalabas sa kabila, alam niyo ganun? Hindi ko po ina-apply sa buhay ko yung mga naririnig ko. Meron pong time na bigla pong nasa bahay ako naglilinis, bigla pong dumating si Rema at saka si Paz diyan. Nakuwento ko na po 'to sa iba, pero kuwento ko, alam ko si Rema hindi pa niya narinig 'to. Bigla pong sige anak, sige. Ah, Bigla po silang dumating sa bahay na hindi ko alam, tapos sinasama ako mag-fellowship ni Rema, kaming dalawa. Hindi ko alam, Rems, kung naalala mo 'to, pero sobrang tagal na 'to. So, nainis pa ako kay ano, ba't mo pinapunta?" Ganyan, ganyan, "Hindi naman ako ready, hindi ako ganyan." Alam niyo ayoko talaga sumama pero dahil nahiya na lang ako, sumama ako. So habang nagkukuwentuhan po kami, nagkukuwentuhan kami ni Rema, yan sa fellowship, share siya. Nung pauwi na po, iniwan kasi kami ni ano, ni Paz diyan, dun dinrop lang niya kami sa may, Nepo yun. So nung magpapasundo na si Rema, tinatawagan niya si Paz diyan. Eh, mga 30 minutes na yung tinatawagan, hindi po sumasagot. Eh ako sa experience ko po kay Dindo, dun sa mga mga pambababae po niya kasi dati, talagang, parang hindi pa po nawawala sa'kin noon. So, ang nasa utak ko, "Hala, nasaan na kaya yung asawa mo sis?" Parang gano'n, yung gano'n. Tapos mga 1 hour na hindi pa rin sumasagot. Tapos nung bigla pong alam niyo po yung 1 hour na hindi sumasagot yung asawa mo, kung ako po yun siguro talagang galit na ako. Pero alam niyo po yung nakita ko kay Rema nun, parang hala, naiyak ako. Ang dali ko. Alam niyo po yung pinagpe-pray ko na ang dali, sorry. Alam niyo po yung nakita ko sa kanya, yung aura niya, sobrang sobrang yung peaceful pa rin kahit hindi niya matawagan yung asawa niya kasi kasi kapag gano'n alam ko na kung nasaan siya, kapag hindi siya sumasagot alam niyo po yung gano'n. Kaya nung nakita ko yun, sabi ko talaga sa sarili ko, nung pag-uwi namin, nung sumagot na po si Paz diyan, nagpagupit pala siya, naiwan niya yung phone niya sa car. So nung sumagot siya, nung pag-uwi ko, nag-pray po talaga ako, sabi ko, "Lord, gusto ko ng gano'n, please." Dun ko po dun ko po sinurrender. Kasi sabi ko dun ko na-realize na nagpe-pray ako, na tinitignan ko na nakatingin ako sa asawa ko tapos tinitignan ko pa yung mga kamalian niya before. Hindi po yung hindi po kay God na kaya niyang baguhin yung asawa ko, parang gano'n. Dun ko po pag-uwi po namin, dun ko sinurrender lahat ng mga gusto kong ipag-pray kay Lord, lalong-lalo na yung pagbabago ng asawa ko. Kaya ngayon sobrang answered prayer siya kasi ginawa pa niya pastor yung asawa ko. Yun lang po, pasensya na. Kakayak naman yan. Magsi-share din po. Go ahead, go ahead. Sobra nakaka-bless. Sobra po, I mean, naiiyak din ako ngayon kasi grabe si Lord mag-remind. Grabe si Lord mag-remind na
kung paano mo i-honor dapat ang asawa mo, kung paano mo dapat i-appreciate lalo pa yung asawa mo. Sobrang eye-opener po simula kagabi nung nag-CG kami kina Ma'am Rema. Sobrang eye-opener sa akin, sa aming lahat na naiyak din ako. Ngayon ko lang po talaga kasi na-realize at na-appreciate yung asawa ko na sobrang dami ko din sinasabi lalo na 'pag busy ganyan, kapag madaming ginagawa tapos minsan pinagdudulang ko pa sa kanya na, "Lalakad ka kaya mag-morning prayer ka." Yung gano'n po. Tapos, ngayon nabe-bless po ako sa kanya kasi siya na yung nagyayaya sa'kin, siya na yung nanggigising sa'kin, tsaka siya na yung nagre-remind sa'kin na, "Oh, mommy, magpahinga ka muna kasi mamaya-mayang konti mag-aayos na tayo. Higa ka muna." Na-appreciate ko po yung pagbubukas niya ng gate sa'kin kapag papasok ko na yung sasakyan. Na-appreciate ko bigla yung mga ginagawa niya na naglalaba siya. Tapos ngayon 'no, hindi ko kino-condemn yung sarili ko pero sobra po akong na-bugs talaga. Sobra akong tinamaan and praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sobrang salamat sa'yo, Lord, na alam ko kaming mga anak mo, inaayos mo yung mga buhay namin, especially yung mga marriages namin. Inaayos mo yung pakikitungo namin sa mga asawa namin. Ayun lang po, sobrang nagpapasalamat lang ako kay Lord na sobrang eye-opener po ito sa marami sa atin. Ayun lang po. Praise God. Marami pa tayong time kung gusto pa ninyo. Sino pa sa inyo yung gusto kong mag-share? Sige, ako na po. Actually, napaka-relatable po nung topic. Kagabi, nung pinag-uusapan po namin tong topic, hindi na ako nag-share kasi marami na rin pong nag-share, ganun. And sobrang relate po ako sa nangyari kay Anne. Yan, mag-share siya after ko. Sis, mag-share ka na. So, parang yun nga sinabi ko sa kanya. May devotion po kasi akong shinare sa kanya about loving your husband dun sa face na nangyari sa amin, no? Sabi kong ganun, I believe pinadaan ako ni Lord sa part na yun para ma-realize ko yung napagdadaanan mo din ngayon. Sabi kong ganun. Kasi, yung parang yun nga, masyado tayong, ako personally, sa akin mismo, sa sarili ko, masyado akong maraming unrealistic expectations sa sarili ko muna. Kasi nga dahil single mom ako, I have to tend for my own and for my child, no? Tapos binigyan ako ni Lord ng helper, which is si Mek nga, na parang, without comparison po, no? Pero share ko lang ng mabilis na kung i-compare siya talaga dun sa previous ko, sobrang layo po ng difference, lalo na sa pagiging godly and responsible, no? Pero dahil nga sa mga unrealistic expectations ko sa sarili ko and sa gusto kong mangyari, parang yun nga, minamandohan ko na siya, yung ganito yung gawin mo, ganyan yung gawin mo, na without me knowing, it's pushing him to do something na hindi naman niya gustong gawin because of pressure na rin sa akin. Yung parang dahil nga tinake niya ako as his responsibility, yun pala yung nafe-feel niya na I have to do this, I have to do that para makapag-provide sa inyo and sa family mo. I mean, kay Rohan din, ganyan. So, dumating kami sa isang circumstances ng life namin na sobrang bigat. And nung bigat na yun, dun ko na-realize na si Lord, pina-realize niya sa akin na hindi niya kasalanan bakit kami nasa phase na yon. Pero yung pagka-rebuke sa akin ni Lord, ang sarap eh. Yung parang kahit nasa painful situation ka, na-realize mo pa na, wait lang, ikaw pala Lord yung reason bakit kami dumadaan sa phase na to. Hindi para magalit kay Lord, pero
para ma-realize mo na your trust talaga is na kay Lord, hindi na sa tao. And then God, yung pag nagko-question na ako kay Lord na, why I'm in this situation, Lord, yung parang ganun. Pero hindi naman po yung galit, yung parang, you're just really asking God. Kasi sabi ko nga, Lord, sabi mo, when I ask wisdom, you will give it to me. I will just seek and I will find. The doors will be open. Sabi ko, tapos inopen Lord yung mind ko, yung heart ko, na pinakita niya sa akin na, you begin to trust me. You begin to trust people. Sabing ganun ni Lord sa akin. When you trust on me, mas madali na lang sa'yo mag-trust sa mga tao. Because if you don't trust people, you don't trust me that I'm about to do something great din sa mga tao na sa paligid mo. Sabi niya ganun. And because of those unrealistic expectation, yun pa pala yung nagpapunta sa amin dun sa situation na sobrang hard. Pero yung pagka-rebuke sa akin ni Lord, sobrang mindful niya po kasi yan, dinadala niya tayo sa gantong topic na Proverbs 31, how to submit to your husband, ganon. And number one po pala doon na na-realize ko is, hindi ka makakapag-submit kung wala kang trust kay Lord. Kasi you have to love your husband the way you love God eh. And if you don't love your husband the same, ibig sabihin, kulang pa yung trust mo kay Lord na kayang gawin ni Lord yun para sa husband mo. Yun po yung realization sa akin. So when I begin to trust Mek, doon na kami nakapag-open ng one-on-one namin sa heart namin na nakapag-release din kami ng forgiveness, na parang short lang po, parang yung mga words ko pala sa kanya very harsh na parang lahat na lang inaako ko, yung parang ako kasi yung ganito, ako yung ganyan, ako yung ganyan. Tapos sabi niya, wait lang love, partner tayo dito. Sabi niya ganun. Hindi ko naman nilalagyan ng posisyon yung sarili ko, pero yung mga nagagawa mo, kung titignan mo, i-open mo lang yung eyes mo and yung heart mo, I'm part of it. Parang example na lang po sa real estate, masyado kong inaangkin, sorry na ako yung may sales, dahil ako lang yung kausap ng client. Pero pinarealize niya, love, ako yung nagdadrive sa'yo, ako yung nagpapayong sa'yo. Kapag may mga ipaparan kang errands para dun sa mga client, ako din yung tumutulong na tumakbo dito, magpaprint ng ganyan, ng ganyan. Tapos nung sinabi niya yon na yun na pala yung nasa loob niya, no? Yung parang, noon ko na-realize na, oh nga pala, he's also part of it. Lalo na yung mga malalaking tripping, yung dap-dap, gano'n. Yung parang, he's also part of it. Pero masyado kong inangkin lahat. Yung parang dahil nga sa mind ko, I have to do this, I have to do that, I have to provide. Kasi nga, yun yung nature ko bilang single mom. Pero nung inalaw ko siya na pumasok talaga in a whole sa buhay ko na, wait, may helper pala ako, parang ganun. Then dun inopen ni Lord yung eyes ko na kung ano yung kaya niyang ibigay, then I have to, yung parang sabi nga ni Te, that's his part. And I have to be accepting, ano ba, tama ba yung grammar ko? Yung parang kailangan ko tagapin what he can contribute kasi may mga contribution siya na hindi ko naman kayang i-contribute, like yung sobrang paglilinis ng buong bahay, yung mga ganun, no? Yung sabi nga natin, lahat nakaayos na. Yan, very OCD din kasi si Mek dito sa bahay, ayaw niyang nag-work ng makalat. So same kami sa part na yun, pero mas more on the doing siya. So yun lang po, nung inaccept ko sa sarili ko na yun, unti-unti, though in the process pa, pero yung submission, it will comes naturally when you trust in God na kahit mag-fail yung partner mo, God can do miracle signs and wonders to, alam mo yun, to redeem back the time. But just have the open mind and open heart na we are all working in progress, and dun namin na-start yung slow living talaga, and we learn to appreciate each day. Yun lang po. Thank you, Aliana. Sino pa? Alam ko, marami pa dyan. Quiet Sis lang. And daw. And? Hello po, good morning po. Lord help me. Bakit maiyak lang ako ng todo? Wala akong masabi. Thank you so much po, no. First, sobrang mindful talaga ni Lord na yun nga may continuation yung kagabi. Tapos, ganito pa yung naging topic. And actually, siguro pa napansin niyo, siguro 2 days po akong wala sa morning prayer. Kasi meron po kami misunderstanding mag-asawa nung Sunday. Tapos,
Hindi po siya umuwi. 2 days po siyang nawala, 2 nights. So, parang ako, I was driving around, hinahanap ko siya, gano'n. Actually yung misunderstanding po namin sobrang babaw lang compared dun sa mga naging fights namin dati. Kaya hindi ko po sabi ko pilit ko iniintindi. Sabi ko hindi ko marurok sa isip ko kung ano yung, ginawa kong mali, kung bakit ang babaw lang, hindi siya umuwi. Iniwan niya po yung phone niya, hindi namin siya ma-contact. So, nag-aalala po kaming lahat, pati po yung mga kapatid niya, lahat. In short, sa lahat na po, hinanap na po namin siya, hindi ko po siya makita. And then, ayun po, nagpo-pray po ako. Meron po kasi tayong mga, and actually, bago po mangyari yon siguro Saturday lang, sinishare niya po sa akin yung devotion niya about kay Rachel at saka kay Leah. He's been reading about the book of Genesis. Tapos kinikwento niya sa akin yan, si Rachel at si Leah, yung nangyari ganyan. Nun pa lang pala piniprepare na ako ni Lord na something is going to happen, you have to open your eyes, ganyan. Pero I was too focused on myself na lagi kong sinasabi, Lord, gusto ko lang ng time niya. Sometimes we can't even spend the morning coffee together kasi alam mo yun, sobrang busy niya rin, ganyan. So ako, sa feeling ko po, dahil parang yung kagaya po ng shinare ni Aliana na parang hindi po. I was thinking na sobrang pagod ko sa lahat ng ginagawa ko. Na feeling ko hindi niya ako tinutulungan. Meron akong mga moment na sabi ko, Lord, He doesn't see me. He doesn't appreciate me. He doesn't even ask me out for a date. Hindi kami nag-uusap. I was too focused on that. On myself. Tapos yun pong shinare po sa akin ni Aliana. Na-devotion. Sobra po ako nag-repent. Sobra po ako napaluhod. Na, sabi niya, parang all this time, I was telling myself na he did not see me, but in reality, it was me not seeing him. Kung ano yung ginagawa niya para sa amin. Yung ministry niya, work niya yun para sa amin. And lahat ng mga close deals ko, lahat ng mga ginagawa ko, that's not because magaling ako, but because he's working for the Lord and that's what we're reaping. Sobrang laki po ng sorry po sabi ko when we're in the car it's my time, parang opportunity ko po yun para mag-usap kami, so I do much of the talking. Lagi lang akong nagsasalita. I didn't even give him some time to tell things na nasa puso niya. Baka unappreciated na siya. Baka sobrang strong na ng personality ko. I did not even give him room to grow. But then God is mindful na hindi niya ako kinondem. He made me realize that you give your husband a room to grow because he needs it, and so do you. So, nag-pray lang po ako na, Lord, this is by my own power na hanapin ko siya pero hindi ko siya nakita. Yun, I surrender, oh God. Ikaw na pong bahala mag-uwi sa kanya. Kasi wala po siyang dalang phone, hindi po siya naligo. Hinanap ko siya sa lahat ng parking. Ini-imagine ko lang na wala siyang kausap. Nasa kotse siya. Sobrang sakit po nun. The next morning, I don't know, but at peace lang po ako, pero hindi po ako natulog. Nakalimutan ko din pong kumain.
Bigla na lang po tumawag si Ate Mitch, nandun po siya dumiretso, umuwi siya. That time, nasa tripping po ako kahapon, nasa Timog po ako. Gusto ko pong iwan yung client, pero sayang kasi close deal. So, nung sinabi po ni mama na umuwi na siya, iyak lang po ako ng iyak. Tapos pag-uwi ko pong ganyan, kinakabahan po ako, lamig ng kamay ko. Pinag-pray po ako ni Arel, pinag-pray po ako ni Micah, pinag-pray po ako ni Mama, nila Ate Mitch, ni Aliana. Sobra ko po silang na-appreciate, no? Nung pag-uwi ko po, pagpasok ko sa kwarto, nag-hug lang po kami, nag-iyakan lang po kami, nag-sorry lang po kami sa isa't isa. And then sabi ko, Dad, gusto mo bang mag-CG? Nag-CG pa po kami. After ng CG, dun pa lang po kami nakapag-usap. Nagpunta po kaming park. So yun lang po, no? Baka humaba po ako. Yun lang po yung realizations ko na don't think of yourself high and mighty. Give it all to God na kung ano man yung mga feeling mo and set aside mo muna yung feeling mo gusto mo makita sa asawa mo because you just have to trust God and it's not your job to transform him. It's God's, no? So yung naisip ko po na kung ano man yung mga feeling natin hindi nabibigay ng asawa natin or ng partner natin sa atin, yun nga yung Elroa, paano ba yun? No, God sees us. He knows the desires of our hearts, no, and everything works out together for good. Yun lang po. Thank you po sa inyo. Hallelujah! Hallelujah! Grabe lang, grabe lang. Gusto ko lang pong i-give ng honor si Sis Angel. Hindi po para madali talaga ang maging asawa ng isang pastor. Kaya tinitibayan ko na po yung loob ko, pinagpipray ko magpapastor si Al. In Jesus' name. Na-experience po namin sa family namin kasi si Jay, no? Hindi man po madali in the past days. Pero praise God, dami namin natututo, hindi lang si Ann. Kaming lahat po sa family namin. Sabi ko sa mga kapatid ko, i-share din nila tong revelation at natutunan namin kay mama namin. Kasi need niya ring marinig. Honor ko lang po yung mga wives ng mga pastors natin, mga leaders. Grabe po kayo. Glory to God po sa mga buhay niyo. And si Ann din po, glory to God sa buhay mo na sinusupport mo si Jay sa ministry niya, support ko din po siya sa ministry niya pag magpapastor na siya. Solid comments, hindi mo. Sino pa? Meron pa tayong time. Sige lang. Quiet lang ako dito. I'm enjoying. Sino pa dyan? Yung gusto nilang maging pastor yung mga asawa at boyfriend nila, mag-share kayo. Maika daw po. Papastor daw po si Arel. Actually, tita, sinabi ko sa kanya yan. Hindi, yung akin lang po. Gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat, especially kay Te. Kasi before po yung mga ganun ni Arel, hindi ko talaga pinapansin. Yung kung paano niya ako, maasikaso po kasi siya, Tita Lala, come on. Maasikaso po kasi siya, pag dito siya, kahit nasa church po kami. Nung una po parang, wag na, kaya ko naman. Nasanay po kasi ako sa ganun eh. Pero sa mga naririnig ko po, sobrang
sobrang na-appreciate ko po lalo si Adel na parang yung ngayon po kasi kung paano niya ako i-treat, yun po kasi yung importante din kung paano mo i-treat yung partner mo. Ganon din po magre-reflect kung paano mo siya i-treat. Same thing. Syempre, hindi naman yung pag sinabi mong I love you sa partner mo, yung, okay, hindi naman ganon ibabalik mo siya. So, parang, napapansin ko din po sa sarili ko, thank you Lord, no, na yung mga hindi ko po nagagawa dati, na kung paano mo asikasuhin yung tao, paano mo siya i-appreciate, nagagawa ko po kay Alan ngayon kasi yun din po yung pinapakita niya sa akin. And thank you po kasi mas naging sensitive po ako sa ganon dahil sa mga naririnig at natututunan ko po sa inyo. Yan lang po. Thank you. Binabasa ko lang yung chat box from Che, no? So Che has started her practice of her husband's love language. Nagde-date daw sila every week. So yun lang, baka gusto mong i-share, Che. Kung hindi naman, sino pa? Tumatawag si Bishop sa akin, so chat muna kayo. Ako, mag-share ako. Go na, Awi. Hindi kasi 'di ba, lahat tayo parang lumaki, okay, na with all those fairy tales. We wanted to be princess, treated to be like one, yung mga ganyan. So, ang hinahanap natin parang ganon in a relationship, even in husband and wife. Okay, pero ang nakakalimutan natin, it's a two-way street. You want to be treated to be a queen, then treat him like a king. Okay? Nakakalimutan natin yun eh. Okay? Siyempre, no, ngayon that I am married, minsan titingnan kami, no? Pareho kaming cute. Pareho kaming cute. Tapos, titingnan siya. Alam mo yung mga tingin na parang, makanyan, makanta. Okay? So, ang gagawin ko lang talagang paka-clingy ko. Kaya nga sabi niya, you make me feel like I'm a 6-footer. Yung mga ganun. Yung mga ganun ang sinasabi niya. Kasi, di ba, we want to feel good. So, we have to make them feel good as well. Okay? Nung bago-bago din kami, yan, mahilig din. Hindi naman sa you emasculate them. It's just because I've been single for 15 years. Okay na, pag bukas ng pinto, kaya ko naman magbukas ng pinto, bakit ba? Okay? Yeah, let me do my job. Okay? So ngayon, parang feeling ko talaga prinsesa ako. Bahala ka dyan. So, ang pinupunto ko dito, hindi yung bukas ng pinto or what. Yun nga yung sinasabi natin, let them grow. Kasi minsan tayo parang atat na atat tayo, no? Kasi tayo yung mga, sabi according to science, tayo kasi mga, ang tawag yung tasker. Okay, mga lalaki kasi, one focus lang sila, one. Lahat tayo magagawa natin in a very few minutes or hours, ganyan, no? Gusto natin gano'n, oras mismo. Pero, ang mangyayari nun? Tapos, ikaw rin mapapagod. Tapos, magre-reklamo ka. Parang yung mga bata, di ba? Yung mga bata, parang, yung anak ko kasi, no, nung lumalaki siya, very independent na si Daniel ngayon at the age of 17. Siyempre, when you're teaching them, okay, hindi naman pulido yan pag naglinis. Hindi naman pulido yan pag naghugas ng pinggan. Ano yan pa, you will still follow up. Okay? You will still follow up. Pero, meron kasi mga mother na, nini, mambiyasa mo naman. Ako napin. Tapos, matanda ka na, ikaw pa rin. Okay? Meron kasi akong kapitbahay, matuwan pati rin apo na, yung mga grandchildren niya, siya pa rin yung naghuhugas ng mga damit, nagwawash ng mga damit niya, because you did not let them grow. It's the same thing with, with your partner. Hindi lang naman siya yung nag-grow, pati ikaw nag-grow. In patience. Okay? In understanding. Pareho kayo nag-grow. Kaya nga, sabi ni Ate Rachel, it's a journey. Okay? It's not always a smooth road. There would be rough road. Pero yun yung joy of it eh. You don't stick to it kapag good times lang. Okay? Pati yung bad times kasi
pag napagtagumpayan nyo, na sure naman mapapagtagumpayan nyo, it's another level of, another level of revelation, another level of, understanding, another level of loving each other, another level, yung ganun lang. Kaya, ano ba yung pinupunto ko dito? yung ibig ko sabihin yung give and take. Okay? Give and take tayo. Kaya, wag lang puro kabig. Puro kabig. Nasanay kasi tayo, puro kabig, no? Pero yun nga, give and take. Yun lang po. Amen. Amen. So it's almost time to end, ano. Thank you for sharing everything. I think bukas, Rem, ituloy natin to kasi maganda yung topic, ano. Si Rem is Yes, supposed sige. tomorrow, pero maganda yung topic natin. It's about relationship with your other half, hopefully your better half. Tuloy natin bukas. And yeah, marriage is a journey talaga. So because it's a journey, tuloy natin yung journey bukas. I don't have. Okay ba? Okay, bukas tuloy natin, no? Kasi maganda talaga yung topic. Marami pang mag-share dyan, I'm sure. And be prepared for tomorrow because we're going to have more conversations about this. Okay, can we end? Pastor Sol, would you mind closing the prayer? Okay po. Okay. Father, may we all pray now? Yeah. Father God, in the name of Jesus, you've heard, oh God, our testimonies, the testimonies, oh God, that has been said, oh Lord God. Father, we wait upon you, oh Lord God, that our mates, oh Lord God, would be like you, oh Lord God. Father, we put you at the center of our relationship, oh Lord God. Among married couples, oh Father, we pray, oh Lord God, because we are imperfect, Lord. Father, I pray that they put you, oh God, at the center of their relationship. You alone is perfect and you alone is holy. And Lord God, the perfection that we desire, oh Lord God, and the holiness that we desire, oh God, we cannot see from each other except, oh God, by putting you at the very center, oh Lord God, of our relationship. Father, waiting upon our mates, oh Lord God, or the one, oh God, whom we have relationship, oh God, Lord God, is really, Father God, a lot, oh Lord God, sometimes for each one of us to be sacrificial, oh Lord God. But we do a lot, oh Lord God, and we do a lot of praying, oh Lord God, asking thee, oh Lord God, to change us, both of us, Father God. Father, thank you. We bless, oh Lord God, the speaker, oh Lord God, the one who had shared, oh Lord God, your word, oh God. We have again, oh God, to keep it in our minds and in our hearts, oh God. And Father, thank you, oh God, for this Zoom meeting, Father. We bless thy holy name. In Jesus' name we pray. Let everyone say, Amen. Amen.